Hello po mga kababayan, dito po tayo sa ating masayang channel, Love Trip Ngani. Di ano niya Mr. Maravillas yung mga bagong kwento mo dyan na masaya lang. May biglang lumitaw pala mga kababayan na parang kabute na bagong senador. Siya nga niya Mr. Maravillas, sino? Yan o. Sabi dito, congratulations to Senator Mike Defensor for being the new Blue Ribbon Committee Chairman. Post ni July 18. Wala man na niya Mr. Maravillas eleksyon pagkatapos biglang naging senador si Mike Defensor. Assuming po, nagpatawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Diba mga kababayan? Kaya sabi ng akbayan, Yus, kailan pa naging senador si Mike Defensor? Yan o, akbayan Yus. Mariing kinundinan ng akbayan Yus ang huwad na Blue Ribbon hearing na pinatawag ng Cayetano Black at inorganisa ni Mike Defensor. Paano magiging Blue Ribbon Committee hearing kung hindi naman mga senador ang nakaupo at hindi ang committee kinikilala, ang batas at taong bayan ang nagpapatakbo nito? Biglang naging senador si Mike Defensor. At chairman siya ng Committee on Blue Ribbon Committee na nagpa-imbestiga. Ang lagi ang buhay natin to dito sa Pilipinas. Naloko na niya Mr. Maravillas. Naloko na. Naloko ng mga manloloko. Ito, post ni Mamo Ramirez Jeronimo. Sabi dito, Mike Defensor, inindyan ng mga senador. Maleta boys, nag-alala, baka walang pangmeryenda. Hindi sinipot po ni Marcoleta, sakay ni Pia Cayetano, pati si Amy Marcos, hindi na po dumiretso doon sa pagtitipon. Sabi ni Mike Defensor, baka niya last na ito na pagpahiring ko. Nagsarili ng hearing kasi na hindi man siya otorisado. Sabi ni Mamo Ramirez Jeronimo, na joy-joy ang live selling. Nadismaya si Mike Defensor dahil walang nagpakitang mga senador sa dapat sana'y isang blockbuster live selling live hearing kasama ang 18 Maleta Boys. Sabi ni Office Atoy Panerio, mga uto-uto, bakit pumapayag ang ibang mga mamamayan na hindi kumpleto ang bayad sa binili ng prinsipyo? Kaya umaaboso ang namimili. Sinusuba na kayo? Puro man kasi po suba. Puro budol. Diba, mga kababayan? Sabi dito, post ni Tess Campo Olieta. Yan o. Sabi dyan, isa na namang karagdagan sa mga 18. May bagong recruit, Katrino Ibasco, Maleta Boy. Attorney Baluga, Direktor. Baluga, di ba Atty. Baligod yun? Pero bagay naman yung baluga. Baluga yung pag-ugali.
Ito, post ni Patrick Tan Dilmundo at ng Kapis Matters. Sabi diyan, face your own truth before you seek the truth for others. Siya nga naman, dapat tingnan mo na, suriin kung totoong may buhok. Di ba, mga kababayan? Kung totoo yung buhok. Suriin mo na. Baka piki. Kaya pati mga testigo, piki. Sanayan niya, Mr. Marabila, siya piki. Piki nga yung buhok. Ano nga saan mo dyan? Sabi ni Lonnie Cunningham, meron bang totoo sa kanya? Siyempre, mayroon naman po. Ano niya, Mr. Maravillas, yung kulubot na mukha. Yun ang totoo sa kanya, mga kababayan. Di ba? Ito, sabi ni Alan Peter Cayetano, yung posisyon, baliwala sa akin, yon. Ang pinaglalaban namin ay prinsipyo, hindi power. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint in following rules. Sabi naman po ni Ping Lacson, is he trying to dig deeper in his bag of dirty tricks to create a scene tomorrow by invoking that pending action by the Supreme Court on his person, petition? He may still exercise his authority as Senate President. That said, it is not accurate to say that Alan Peter Cayetano created this ongoing crisis. In actual fact, he is the crisis. Siya nga naman. Siya mismo niya yung krisis. Tulad ni Sarah. Si Sarah mismo ang problema. Ito si Alan Peter Cayetano. Tuloy ang live selling. May binibinta pong tibay sardines, tibay meatloaf. Sabi dito, bili na kayo mga soki. Senator Alan Peter Cayetano says he will resign as senator and become a full-time live seller. Kinarir na po yung live selling. Ang produktong binibinta, tibay meatloaf, tibay sardines. Tibay din niya, Mr. Maravillas, ang kapal ng mukha. Tibay ng apog. Sabi dito, post ng millennials sa Think 2. News feature, Cayetano versus Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, tawagin niyo akong Kuya Alan. Kasi ang kuya maasahan. Tapos yung kapatid, biglang umasim yung muka. Hindi niya, Mr. matanggap kasi yung masamang ugali ng kuya. Umasim bigla yung muka. Ito post ni Juan Sandugo.
Sabi daw ni Joel Villanueva, sabi ni Alan, sabi, illegitimate daw, Blue Ribbon hearing mo. Kapag bogus, walang parliamentary immunity. Kita-kits na lang tayo sa korte, sabi ni Matibag. Rimate. Puro niya trouble ang pinasok nila. Di ba? Suwapang kasi. Ganid sa posisyon. Yan makuha ninyo. O ito, sabi ng isang testigo, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo, nagpakilalang bagman na witness ni Mike Defensor. Sabi ni reaction ni Montulfo, sana totoo, hahanapan ako ng balato ng mga kaibigan at pamilya ko niyan. Gawin nyo kasing totoo yung delivery, hindi yung puro kwento lang. Di ba? I-deliver na ninyo yung totoong maleta na may pera. Idamay na ninyo din ako. Ipasok ko dito sa aparador. Ito yung naunang hearing nila. Hindi po kasali si Senator Loren Ligarda sa nabigyan ng maleta kasi lumipat na po siya kay Cayetano. Noon pa po yung sinabi naming nabigyan siya nung kakampi pa siya ni Senator Soto noon. Kaya pala nalipat kay Tulfo. Biglang nasabit si Erwin Tulfo, dinamay pa si Montulfo ngayon. Pati si Arnold Clavio, sabit na. Dinamay, mga kababayan, pati si Chairman, George Garcia ng Comelec. Ang langya talagang mga taong ito. Bumangon sa hukay si Ninoy. Nagalit kay Alan Peter. Huwag niyo ako idamay sa kalokohan niyo. Ginamit kasi pati yung laban sign niya. Sabi ng Antom, hindi yan laban ng bagay dyan, kundi lapastangan. Bukas, pag natanggal siya, mga kababayan, sa pagiging Senate President, hindi lang siya lapastangan, kundi loser. Yun ang ibig sabihin ng L. Loser. Diba? Ito si Amy Marcos. Lumusob kang inasumugod sa bogus na hearing sa Double Gem Events Place sa EDSA. Sabi ni Amy, hindi ako pinapasok. Amy Marcos, hindi pinapasok sa Double Gem Events Place sa EDSA. Hindi ko maintindihan. Ito kasi, sabi dito ni Ibanag in the City Post, bakit ayaw ninyo babasukin si Amy? Amy naipit sa gate, hindi nakapasok. Paano ba na makapasok yun? Biglang sumabit yung yung baba. Nasabit doon sa bakod na bakal. Di ba? Sabi ni Batosay,
Sumabit yata. Sumabit nga. Ay, nako. Anyway, yun lang po mga kababayan. Kung kayo ay napasaya ng ating episode ngayon, click subscribe po ninyo ng ating Laugh Trip Ngani channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, click subscribe po ninyo. I-share ninyo sa inyong mga kaibigan para naman pati sila ay sumaya. Ayos! Bye-bye!